Ang masarap na espasol, dapat amoy na amoy ang tinustang harinang malagkit na may gata. Malambot siya at tamang-tama lang ang kunat. Hi guys! Salamat sa pagbisita! Today, magluluto na naman tayo ng isa na namang tradisyonal na kakanin, ang espasol. Simple lang siya, gawa sa galapong na niluto sa gata, tapos binudburan ng tinustang galapong. Tara, tingnan natin ang mga ingredients. Meron tayo ditong sweet rice flour or galapong, syempre gata, mani para mas espesyal, condensed milk, salt and sugar. Una, itusta ang mani for added aroma. Itusta ng mga 1 minute. Hinaan lang ang apoy para hindi masunog at pumait. Habang mainit-init pa siya, ilagay sa ziplock bag. Huwag naman masyadong mainit at baka malusaw yung ziplock bag. Yung tama lang para malutong pa. Tapos pitpitin siya ng medyo coarse lang para bawat kagat ng espasol may nakakagat na peanut. Parang isang maliit na twist na sorpresa na hindi mo inaasahan. And after that, itusta naman natin yung harina. Again, dapat mahinang-mahina lang yung apoy kasi madali lang siyang masunog. Tapos kapag hinahalo mo, dapat talagang kakayudin mo siya sa ilalim kasi doon nasusunog yung harina. Kapag naging medyo brown na yung kulay, parang off-white na siya, pwede na. Makikita nyo ang big difference ng kulay. Pagkatapos nyan, ilagay na natin ang gata sa kawali. And then yung condensed milk, tapos yung asukal at asin. Haluing mabuti hanggang matunaw. Tapos syempre, huwag kalimutan yung mani. Ayan, super bango niya guys. Pagka mainit na yung mixture, ilagay na natin yung tinustang harina. Add it in batches, mixing after each addition. Para mas madaling ma-absorb ng harina yung liquid. Ayan guys, parang nagka-clump siya, but don't worry. Gaganda rin ang itsura niya, basta halo lang ng halo. Dito, makikita na na-absorb na lahat ng harina yung gata. Parang isang malaking dough na. Makakatulong ng malaki kung non-stick pan ang gagamitin para hindi dumikit. Kailangan din natin ng isang matibay na sandok para hindi mabaluktot. Ideally, kahoy. Sa stage na ito, pinapakunat ang espasol gamit ang mahinang apoy. Dahan-dahan siyang niluluto at pinapatuyo habang halo ng halo. Ayan, ganito ang itsura kapag ready na. Makislap na siya at makunat na. Palamigin lang ng konti, budburan ng tinustang galapong ang ating tray. Pagkatapos, ibuhos na ang dough doon sa tray. I-flat natin siya ng dahan-dahan para pantay-pantay yung dough, pantay-pantay ang kapal. Budburan din ng tinustang galapong ang ibabaw. Dito, pwede na siyang hiwa-hiwain. Depende sa iyo anong size ang gusto mo. Pwedeng pahaba, square. Tinry ko din siya kanina. Tamang-tama lang yung kunat at tamis. Lasang-lasa yung tinustang galapong. Masarap siya guys. Maglagay ng dahon ng saging sa tray. Tapos ilagay na ang mga slices. Gamit ang wax paper, nagbalot din ako ng individual sizes. Plano kong dalhin sa work para ipasample ko sa mga coworkers ko kung gusto nila. Ayan, ready na to for afternoon tea. Simple merienda or finger food sa mga parties nyo. Diba guys? Pwede na? Okay, hanggang dito na lang ang ating video for this Saturday. Sana nagustuhan nyo at sana itry nyo. Salamat ulit sa panonood ha. Hanggang sa susunod. God bless you always. Paalam!